Ngayon, kung meron kaming balak na masama sa kaban ng Distrito 1, kung kukunin namin ang pera ng Distrito 1, hindi kami haharap dito sa inyo. Ngayon, kung meron kaming balak na masama sa kaban ng Distrito 1, kung kukunin namin ang pera ng Distrito 1, hindi kami haharap dito sa inyo. Welcome sa ating YouTube channel, Main Charge Updates. Alam ko naman na itong video na ito ay napanood na po ninyo dati pa. Pero dito nga po sa kanyang mga sinabi na akala mo naman ibiyang, ano ka, napakalinis mo, hayop ka! Putang ina mo. Ha? Ibiyang, akala mo naman, sa una, tama ka nga, no? Wala kang kukunin, no? Kasi nga, paano ka naman, sabihin lang natin na, paano ka makakakuha or makakakobra ng pera mula sa budget or pera ng Distrito 1, di ba nga, paano pa lang, kakapanalo pa lang ng anak mo noong panahon na yan. Di ba? First time niya lang, maging congressman, di ba? First time. Siyempre, wala ka pang kukunin, wala ka pang, nanakawin. Di ba? Ano ngayon? Ayan. Yan ang mga statement, no, ng isang veteran na, sabihin natin, veteranong director, no? Na si, tawag nito, yung kanyang pangalan ay si Director Calvario, kung saan itong taong ito ay mismong nakatira sa nasabing kung saan nakaluklok ang anak mong buwaya. Pati ikaw, buwaya kayong buong pamilya kayo ay isang malaking buwaya. No? Sinabi nga dito, no? Sabihin natin ito, matapos itanggi ang pagnanakaw, veteran director na si Director Calvario ay nagsalita na patungkol dito nga po kay Arjo Atayde dahil nga naman, siyempre, dyan nga po daw siya nakatira 45 years ago. Hanggang ngayon, doon pa rin po siya nakatira sa nasabing lungsod o doon nga po sa Distrito 1. Kaya alam niya ang kalakaran ng nasabing lugar na yan. Pakita mo, di ba? Tapos, sasabihin ng iba na kaya nga ngayon, mga kaaldab, alam niyo na yung pulot dulo, di ba? Nakita naman natin, narinig naman natin mula po mismo kay Ibiyang. Wala daw silang balak magnakaw, wala daw silang balak na kunin ang kaban ng bayan dahil napakalinis raw ng kanilang intensyon. Ano ngayon? Bumaliktad ang tadhana, hindi siya tawag ito, hindi raw siya pumabor doon sa mga Atayde. At siyempre pa, ito pa mga kaaldab, di ba nakita naman natin yung picture ng isa pang buwayang sangkot sa nasabing flood control project na name drop ng
mag-asawang Diskaya na sabing isa raw sa mga taong ito ay kasali sa nasabing flood control project na hindi ko na nga po babanggitin dahil siyempre alam niyo na yan kung sino yung kasama ni na Daniel Padilla saka yung brother-in-law, di ba, ni Arjo na si Sanjo Marudo. Nanood pa raw sila ng basketball, di ba mga kaaldab? Ang kapal, no? Ang tanong ko lang, mga kaaldab, deserve ba ni Maine Mendoza ang ganitong pambabas ng mga netizen sa kanya dahil lang sa isang walang kwenta at walang puso at walang pinag-aralang congressman ng 1st District ng Quezon City? Diba? Hindi niya deserve yan. Ang deserve ni Maine isang lalaki na pamahalin siya at hindi siya ilalagay sa isang kumunoy na ikakasira niya. Diba? Dapat protektahan si Maine Mendoza. Akala ko nga po ba ibiyang mahal mo si Maine Mendoza. Bakit ninyo nilagay sa isang sitwasyon na hindi niya akalain na mangyayari sa kanyang buhay? Diba? Kung si Alden lang ang napangasawa ni Maine, walang ganito. Maninis ang konsensya ni Maine. Ang inaalala niya yung buhay ng kanyang pamilya. Diba? At ito pa, mga kaaldab, kung ako ang isa sa mga apo ni Imbyang balang araw, itatakwil ko at ikakaya ko ang apelidong at hindi dahil sa isyong ito. Hindi ako papayag na maging atayde kung sakaling kung ako ang apo niya. Isipin mo, mahiya ka nga, Imbyang, kasi di ba may mga apo ka. Paano kung mapanood nila ito balang araw? Di ba na si Lolo at saka si Lola sangkot pala noon sa isang issue na kurap pala itong lolo ko at saka lola ko. Diba? Isa yun ng mga dahilan. Hindi siya nag-iisip no? Si Imbyang, lang siya, puro siya kuda or yung sinasabi natin kumakahol nang walang laman, di ba? Sinasabi niya yan nung una. Tama naman siya doon. Pero, paano yan nangyari na ang hindi kaya-aya? Hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates kina Maine at kay Alden. Bye-bye!